Oh, halika na, sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming Ama, tara na't manood kay Lisa Vlog. Hello mga bro, today po is Wednesday. Lalagnat kami pareho ni Jack. May lagnat kami pareho. Tapos tumawag ako doon sa hospital kasi yung PET scan ko, hindi ko siya mapupuntahan ngayong Friday kasi inuubo, sinisipon ako. Tapos may lagnat ako today. So sabi nung tsaya ko, buti na lang yung tsaya ko na kausap namin last time, yun din yung tsaya ko kanina sa telepono. So nagets niya agad pagkasabi ko ng pangalan ko, kinuha niya yung telephone number ko. Then sabi niya, tawagan niya lang daw ako ulit para ma-reschedule yung PET scan. Pindot ko ng record. Nahulog kayo. Today po is Friday and medyo gumaling na tayo sa masamang pakiramdam pero may ubo at sipon pa din tayo. So, totally cancel na yung pagpunta natin sa PET scan doon sa hospital. Tumawag ako nung Wednesday, diba? Tapos, luckily si Susana, ayun po yung pangalan nung suya ko doon sa hospital and natandaan niya ako. Tapos, tumawag siya pabalik sa akin kasi kinuha niya yung cellphone number ko. So, confirm na na-cancel tayo today. Kasi nga sabi ko sa kanya, meron akong lagnat, may sipon ubo ako, and hindi ako pwedeng mag-PET scan. Nang ganito yung pakiramdam ko kasi doon sa PET scan, 30 minutes kang hindi gagalaw. Kasi buong katawan mo yung i-check nila. Buong katawan mo yung hindi i-check pala. Pipicturean nila by layer yung katawan mo. So, dapat sa loob ng 30 minutes, hindi ka malikot. And hindi yung pwede kapag naubo na ako katulad nito. But anyways, yung pakiramdam natin, medyo okay naman. Pero kapag inaatake tayo na ubo, ayun, hindi okay kasi masakit yung iubo sa dibdib. Pero cancel yung ating PET scan today. So, hindi naman namin kailangan daw magbayad noong 50,000 yen for cancellation. Kasi, kinancel namin siya. Wednesday pa lang, cancel na siya. Hindi ka na pwede mag-cancel today kasi magbabayad ka na nung 50,000 yen kung today mo siya kinancel. Yun yung sinabi ni Susana. So, na-cancel siya nung Wednesday pa lang. So, no problem yung cancellation. Hindi namin kailangan magbayad ng 50,000 yen. Kasi kung hindi ka matutuloy and nag-cancel ka, today mo lang ginawa, kailangan mong magbayad ng 50,000 yen. Kasi nga, nagpa-reserve ka nung PET scan. And kung natuloy siya today, ang babayaran mo lang naman is mga 28,000 yen. And kahit okay nga tayo, hindi pa rin siya pwedeng ituloy kasi meron pa tayong ubo. Jack naman, same kami ng pakiramdam. Inuubo pa din siya, tapos may sipon. Tapos sa gabi, nagigising-gising pa din siya sa gabi. And ako din, hindi ako makatulog din sa gabi kasi kumikirot yung lymph nodes ang tawag dito sa underarms ko. Kung ano yung nasa underarms ko na kumikirot, lymph nodes ito. And yung nagkukos ng pagkirot niya is yung cancer cells. Kasi yung lymph nodes daw yung nag-filter sa mga hindi maganda sa katawan. Based sa research ko sa YouTube at sa pagbabasa ko online, yung lymph nodes yung parang filter natin sa katawan. Pero may nakakalusot pa rin sa lymph nodes kaya kumakalat yung cancer cells sa buong katawan. Tapos kaya siya mas masakit ngayon kasi nga may ubo at sipon pa tayo. So hindi rin ako nakakatulog ng maayos sa gabi kasi nga makirot yung kilikili ko. And ayaw kong uminom ng gamot sa kirot kasi gusto ko rin alagaan yung liver ko sa mga pag-inom ng mga pain reliever. Kasi nga 'di ba sa mga susunod na buwan, marami tayong iinumin na gamot. Kailangan medyo healthy yung liver ko din para makalaban tayo. Dapat magpalakas tayo bago tayo dumaan sa kung anong mga treatment para sa cancer. Almost every day ako nagre-research na ngayon about sa cancer, kung ano yung mga kailangan kong kainin, kung ano yung mga kailangan kong gawin. And based sa research ko, kapag medyo lumala na yung cancer ko, yun yung sinabi katulad ng sinabi ng doktor na hindi sila magfo-focus dito sa lump na nandito sa boobs at saka yung sakit ko dito sa kilikili. Magfo-focus agad sila dun sa mga kumalat sa katawan. Pero ang question ko, bakit hindi ako operahan sa boobs, tanggalin tong nandito sa boobs at saka yung nandito sa kilikili ko? At the same time, diba, ipagsabay nila. Kaya ko namang ipagsabay kasi bata naman ako. Hindi siguro siya pwedeng ipagsabay kung matanda na. Kasi parang mag-treatment pa tapos kaka-opera pa. Pero ako kaya ko naman siguro pagsabay yung treatment at saka yung operation. Kasi sa gabi, hindi ako nakakatulog ng maayos kasi sa gabi. And alam ko, kailangan ng katawan yung tulog sa gabi para lumakas yung katawan. And ngayon, hindi talaga ako nakakatulog ng maayos sa gabi kasi nga kumikirot yung kilikili ko and ayaw ko uminom ng gamot. So sana ipagsabay nila yung operation, pati yung pagsugpo ng mga cancer cells kung sakaling kumalat na sa buong katawan ko, diba? Kasi para makatulog na ako ng maayos sa gabi, mas lumakas yung immune system ko kasi nakakatulog
makatulog ako ng maayos sa gabi. Ang nangyayari kasi ngayon, humihina yung immune system ko kasi wala akong maayos na tulog. And para sa akin, napaka-importante kasi ng tulog eh. Kasi alam ko, yung mga magagandang cells, nagre-recharge yan sila ng katawan kapag may maganda kang tulog. Kaya ngayon mga anak ko, maaga pa lang, natutulog na yan sila. Baby pa lang sila. Sleep train na yan sila. Kasi para hindi sila lumaking sakitin. Itong si Jerome lang ngayon, yung medyo matigas kasi yung ulo, nakakakontak ng mga sakit katulad nito. Kasi medyo humina na yung immune system. Kasi nga matigas ang ulo, minsan natutulog alas 12, alauna na madaling araw, nagigame sa computer. Pero for Jake and Jack, malakas yung resistensya ng mga yan kasi maaga natutulog yung mga batang yan. Minsan alas 9 pa lang tulog na yan sila eh. Kasi mga sleep trained yung mga batang yan. So maaga talaga natutulog yan. Yung kuya na matigas ng ulo, yan. Minsan patutulogin alas 10, matutulog na kami. Nagigising ako na alas 12, nagpipindot sa computer. Sabi ko sa kanya na hindi mo pwedeng gawin yan pag nag-start na mag-treatment si mama. Lalo na kung papasok ako ng chemotherapy. Kasi para akong papatayin ng chemotherapy. Good and bad cells yung papatay sa akin. Hindi ako pwedeng magkaroon ng katulad nitong ubo-sipon na galing sa'yo. Nahahawa kami lagi dahil sa kanya. Sabi ko hindi pwedeng magkaroon nito si mama kapag nag-start na ako ng treatment. Kasi hihina yung immune system ko. Pag humina yung immune system ko, nagkaroon ako ng ubo-sipon, pwedeng magkaroon ng infections yung baga ko. Doon ako mamatay sa ubo at saka sipon. Hindi ako sa cancer mamatay. Kasi ma-infection ako sa ubo at saka sa sipon. Baka maging yung ubo at saka sipon ko, pneumonia or ano ba yung ngayon. Dapat, sabi ko sa kanya, kapag nag-start ako ng treatment, sinabi ko rin kay Papang, dapat healthy tayo palagi dito sa bahay. Walang pwede magkasakit sa atin dito. Kaya kung gusto niyo akong gumaling, huwag kayong magkakasakit habang nasa treatment process ako. Kasi kailangan malakas ako para may laban ako doon sa gagawing treatment sa akin. Malabanan ko yung gagawing treatment sa akin. Kasi alam ko yung chemotherapy parang hindi siya basta-basta sa mga napapanood ko sa YouTube. And meron akong nag-message din sa akin na nagka-cancer siya. Hindi niya rin kinayanan yung chemotherapy. Nag-stop siya pero gumaling naman na siya. So yun yung nasa isip ko ngayon na kailangan maging healthy ako bago mag-treatment. Kaya last week pa lang, inumpisahan ko na baguhin yung food habits ko, yung food eating ko. And kahit pa paano, nakakalabas-labas ako kapag walking. Kumbaga, ngayon pa lang, nagpe-prepare na ako ba? Kasi alam ko may mga araw na magiging hindi ako okay. So, kailangan okay yung katawan ko para smooth sailing yung paggaling natin. Tsaka titiisin ko lahat ng sakit, kung anong mga sakit na mararanasan ko sa treatment or sa mga kung anong gamot na inumin ko, mga side effects. Titiisin ko para kahit papaano madagdagan man lang ng mga 3 taon, 5 taon yung buhay ko para hindi naman masyado mahirapan si Papang. Kung sakaling magbabay ako dito sa mundong ibabaw. Hindi na siya mahirapan kay Jack, makapasok na sa eskwelahan si Jack, makapag-elementary na. Kahit pa paano, dapat lumaban ako ng ilang taon sa sakit na to para madagdagan yung buhay ko. Kasi kung ngayon ko sila iiwan, para masyadong maaga, para masyadong magulo pa. Magiging magulo sila dito. Kasi unang-una, sinong babantay kay Jack? Nagsiskwelahan si Kuya Jerome. Si Papa nasa trabaho. So, kailangan masurvive ko to kahit mga 3-5 taon. Kaya kahit ano pang masakit-sakit na gagawin sa akin, go lang. Lalaban ako. But anyways, medyo bumibigat na naman yung usapan natin. Ayoko na mabigat na usapan kasi alam niyo naman ako, ayoko umiyak. Bakit ko kasi kapag iiyak ako. Kaya walang iiyak, walang pumangit. Ayoko na tumawa. Tupiin dan. Dan na yung mga tupiin. Yan lang naman yung mga nilabhan kagabi. Nagluto ako lumpia kagabi. Yan na rin yung breakfast mamaya ni Kuya Jake. Nitin ko lang dito sa sa oven. Pagkaalis ni Kuya Jake, nagluto na ako ng ulam. Ayan yung ulam namin, munggo. Tapos nagluto ulit ako ng panibagong lumpia. Tapos kumain ng hapunan, ayan nakatulog na si Jack tsaka si Papang. Natulog na rin ako nito. May kumatok sa baba kaya nagising kami ni Papang. Today din pala yung kabit ng faster internet connection namin mga bro. Atras lang ni Papang yung sasakyan niya. Kasi mamaya aatras din daw dito sa parking yung kanilang sasakyan. But anyways, hanggang dito na lang po muna for today's vlog. Maraming salamat po sa panonood at sa mga prayers po ninyo na dagdag lakas sa akin. Please like, comment, and subscribe. Sa next vlog po ulit. Bye!